Yes. Good morning again. Ayan, Huwebes ng hapon dito po sa Canada, pero diyan sa inyong lugar ay Biyernes. Ah, Siyempre, pagpipray na naman natin ang ating bansang Pilipinas at ngayon ay hindi natin tinitigil ang every Friday, bigay po natin ang ating panalangin para sa ating bansa. At siyempre, sa bansa natin, nangangailangan talaga ng matinding panalangin. Sa totoo lang, masyado ng politicalize ang style ng mga Pilipino ngayon. Hindi ko alam bakit nagkaganon eh. Huh? Pero sana hindi na nga ganon. But anyways, bumati muna tayo sa ating mga kapatid na gumising ng maaga para makinig kay Pastor Bobby Abad, Pastora Connie Catoy, at Pastora Loida Duenas Lotok, Rev Bong Nors Abad. Ayan, Bong Nors, hallelujah. At si Arcangel Berna, Evelyn Villaba Rabi or Ate Belen, Pastora Edith Rodillas, salamat sa inyong mga oras. Ayan, Ate Wilma, ayan, Tita Inday pala, Wilmina Villarreal, or Tita Inday, Mary Ann Magalong, Marilu Abril, Fredlyn de los Santos, Mayan Venus Pabino, Shenet Makaraig. Oh, salamat sa inyong oras at panahon at nariyan po kayo agad kasama ko. No? Masyadong matindi ang umagang ito. At ang bilis, no? Biyernes na naman agad. Pero sa akin, medyo mabagal kasi siyempre may ginagawa tayo. No? Eunice Sara Reyes, Ulita Tuliao, God bless you. At si Aimee de Rosas or Magyaya de Rosas. Good morning. At siyempre, pray for us tomorrow morning dito. Bali dyan ay Biyernes ng gabi. Kami po'y maglalakbay patungong Regina for our tatawag nating MGR at tuloy-tuloy po at ating pong pinopromote ang JA1 journey. Yan. Kasi mahalaga ito eh. Dapat maging magkapare-pareho. Tsaka ito po'y nakita namin na mas magandang takbuhin ng JA1. And I believe with all my heart na malayo pang ating mararating. Ayan. Salamat, Janet, sa pag-share. Okay sa akin yung mga ganyan pag-share. No? At lagay po natin ating basta nakakatuwang presensya. Nakakatuwang presensya. Yan, grabe. No? Ano yan? Masyado tayo nalulugod dito sa presensya ito. No? Katuwa-tuwa nga naman. Ano? Dati kasi pamagat niyan, nakakatawa eh. Nakakatuwang. Ibig sabihin grabe na ano tayo. Brother Boji, Rodas, God bless you. First Samuel 19:18, David escaped and went to Samuel at Ramah. He told Samuel everything Saul that has done to him. Then and Samuel went to the pastures and lived there. Yan. Tayo po'y manalangin sa orso. Pero bago tayo magnalangin, pagbati kay Brother Darwin, kay Jen Mulak Siyo, Salayo, God bless you. Jard Boros, ayan, God bless you, Jen. Ayan. Ikaw ba, tatawagin ko na bang pastora o ano ba? Ayan, thank you sa pagtatanim ha. Tayo po'y manalangin. God, we thank you so much for your words. Be with us to continue to know you more in a deeper and personal way. Let this devotion, Lord, touch the heart of each one of us. I give you praise. I give you honor and glory in Jesus' name. Amen and amen. Pagbati rin kay Lindon Reyes at salamat Pastor Edith Rodillas sa pag-share. Congratulations sa maganda ninyong ginawang Hats Day. Ha? Araw ng puso, ang sarap niyan eh. Nakakilig. Nakakatuwang presensya kasi si David gustong-gustong patayin ni Saul at si Saul naman ay hindi na nadala talaga ng pinakitaan siya ng Diyos na pwedeng at any moment, anytime pwede siyang patayin ni David but he never stopped doing bad things on him. Sinabi tuloy ni David, kailangan na ako lumayo sa lugar na ito. Kailangan na ako umalis kasi hindi maganda na narito ako at magpapatuloy agad to. Baka isang araw matagpuan ko ang sarili ko, ako'y napatay na ni
Saul, yan. Alam niyo ang tawag do'n, umiiwas ano, which is good, hindi ka naman takot kaya lang umiiwas ka sa maaring posibleng dahilan para hindi maganap ang plano ng Diyos sa buhay mo. Yan, Sister Baby or Babes Rosel, God bless you. So, may mapapansin po tayo dito, dito sa verse na 'to. Tignan niyo, David escaped and went to Samuel at Ramah. He told Samuel everything Saul had done to him. Ito yung itong kasunod ng mga salita. Tingnan niyo po ito. Then he and Samuel went to the pastures and lived there. Ano ang nangyari? What do you think happened? What do you think ang nangyari afterwards? Bakit ganon ang ginawa ni Samuel? Ah, Ayan, praise God. Ano lang, pulpit preacher pa si Sister Jan. God bless you. Jethro Basea, God bless you. Yan, amen. Pastor Rex Pulan, Angel de Chavez Lontok or Artemina. Pag tinignan natin, itong nangyari. And we know, oy, Pastor Jen, Barista, more blessings sa iyo. Ito pong nangyari, itong nangganap. Ah, si David, sorry, pumunta kay Samuel. Si Samuel, nung makita niya si David, nasa pasture siya, pasture land. At alam niyo ba, pagka-graduate, sabihin natin, graduate na si David sa pagpapasture or pastoring ng kanyang mga land. Kaya congratulations, you'll be the next king. Ayan, praise God, grabe. At dinala agad siya ng Lord sa presensya ng unang hari at walay bakit ako ni Saul. And then being with Saul ay grabe ang kapal ng spirit of jealousy. Ay ang kapal ng spirit of murder, no? Killing. Gusto siyang patayin. Grabe. But at that moment of time, ah, hindi ipinaglaban ni David kung anong meron siya. Kasi pwedeng isang araw masira lahat ng plano afterwards. So ano pong nangyari doon sa oras na yun? Bumalik siya kay Samuel, kay Samuel. Pagdating niya kay Samuel, ang ginawa ni Samuel ay dinala ulit siya sa pastures and live there. No? Doon muna sila ng ilang panahon. At bago ko po ituloy, Chi Paderog Panayo at si Fredlyn de los Santos, more blessing po sa inyo. Reb Nova Magnaye Tapat, more blessing. Edwina Caligner, ayan. Pag tinignan mo pong mabuti, una, galing sa pasture land at inanoint siya to be the king. At after nung pumunta kay Saul to be persecuted, to be planned for killing at jealousy was there. Eh, David knows that God has a plan for him to become the next king. But at that moment, umalis siya, lumayo siya, which is good para kay Samuel. Very good. Kinongratulate niya ulit. Liga, balik tayo sa pasture land. Ngayon naman, nakalampas ka sa higante na napatay mo at nakalampas ka rin sa isang higanting hari na gusto kong patayin. Lahat yun gusto kong patayin. Dito tayo sa pasture land. Tuturuan pa kita kung paano pa magpastor at paano maging isang tunay na hari. David was so blessed to have Samuel. Kasi nilagyan siya ng grado no? Mula sa pag-aalaga ng mga tupa, ginawang anointed king, pero hindi pa siya hari. At pagkatapos sinayaan siya makasama niya o makalaban niya si Goliath at makasama niya mga si Saul. At panibagong pakikipagbaka yun. Tapos pumalik siya kay Samuel. God allow it to happen para congratulate siya. Congratulations, nalampasan mo ang dalawang higante ng buhay mo. Grabe. At sa oras na ito, sabi niya ganyan, balik muna ulit sa pasturing. Kasi tuturuan kita naman kung paano talaga ang isang maging hari. Wow! Hallelujah! Di ba? Kakatuwa. O, di ba? Nakakatuwa. Hindi pala ito pagka-demote, kundi pagpapatuloy ng pag-aaral kung paano mag-ari. So bago ko po ituloy, Remy Manalo, more blessing. Nanay Ine, Cristobal, more blessing and more healing. Si Brother Mummer, Racoma,
At siyempre, yan, laging blessed morning. Thank you, Sister Baby. Giselle Reduque, God bless you. Ayan, purihin ng Diyos. Kaya pag kunyari bumabalik tayo sa dati nating ginagawa, hindi dahil dinidemote ka ng Diyos, tinuturuan ka pa for the next event and next story of your life. Ayan, ang sarap pong malaman yan. Ang sarap pong makarating sa next journey mo. Tingnan po natin ha. 1 Samuel 19 verse 19 to 20, when it was reported to Saul that David was in the pasture of Ramah. Ito naman siyempre, ang persecution di naman nawawala. Lagi nandyan yan. Tuloy-tuloy ang pagpunta niyan. Sabi ng verse 20, Saul sent messengers to get David, but they saw a group of prophets prophesying with Samuel serving as their leader. God's spirit came over Saul's messengers so that they also prophesied. O ano nangyari? Nagpadala ng mensahero si Saul. At pagdating doon, imbis na maging kakampi ni Saul, naging kakampi pa ni Samuel at nakapag-prophesy pa. Grabe, no? Hallelujah! Gusto ko lang bumati at may mga dumating tayo. Sila Jenny Beth Rhea, si Liza Vesconde Motar, at si Reb Victoria or Vicky Banawa, at si Sister Flor, at si Myrene Javier Abong. More blessings sa inyong lahat. Wow! Ang tindi ha. Ang tindi nito sa totoo lang ha. So, ibig sabihin yan, imbis na patayin o saktan sila Samuel, nabago pa sila. Yan, nag-prophesy pa. Grabe na to, no? Tuloy natin, no? First, sabi ko, nakakatuwang prosesya ng Diyos. 1 Samuel chapter 19, verse 21 hanggang 24, when they told Saul about this, is and other messengers, but they also prophesied. Saul even sent the third group, tatlong bo ang dumating. Pero lahat ito ay nag-prophesied. Lahat po ito ay hindi napigilan ng sarili, nag-prophesied pa ulit. Nag-prophesy na nag-prophesy na nag-prophesy. There, verse 22, then he went to Ramah and sabi siguro ni Saul, ba't ganyan nangyayari? Ako'y pupunta na rin dyan. He went as far as the big cistern is in Seku and asked the people, where are Samuel and David? He was told over there in the pastures of at Rama. Anong meron dyan sa pastures of Rama? Ako yung kinilabutan eh. There is that wonderful, powerful presence of God. I tell you, sometimes the place itself is very important where the Spirit of God is moving. Kaya minsan pupuntahan mo talaga. Kaya pumunta ako ng Israel eh. Daman-dama ko yung presensya ng Lord. Habang kumakain ako, iyak ako na iyak sa presensya niya. Pagbati po kay Eloisa Balmes, more blessing po sa iyo. At Remeline Barrias, more blessing sa iyo. Eliza Ramos, ako po iyak na iyak. Grabe, no? Sabi ni Pastora Edith, Amen. If God is with us, who can be against us? Glory to God. At nagtinaniman niya pa yun, bagay na yun. Iyak po ako na iyak dahil nanginginig ako sa presensya ng Lord nung nasa Israel ako. First time ko sa Israel. Abang kumakain. Wow, grabe. God, I'm just seeing this in your word. But now, kaya nga minsan may lugar. Kunyari punta ka po sa lugar po ng JA1 Batangas. Ang lakas po ng presence ni Lord dyan. Punta ka sa JA1 Lucena, of course. Ang lakas din po ng presence ng God dyan. Punta ka sa JA1 na Rosario, ang lakas po ng presence ng Diyos dyan. No? Punta ka sa JA1 Santa Cruz, lahat yata ng Diyos ng JA1, pati uh, ang lugar po nila Pastora Edith. Eh. Anointed din yung place nila. Ay damandamo talagang presence ni Lord. Dito sa Winnipeg, ganun din. Lahat, because we are anointed. Yan, we are anointed. Ano? At si Tuding Brocal, Sheila Anyoso, God bless you, Eunice Sara Reyes, at si Lindon Reyes, yes, glory to God. Ang sarap po, ang sarap po. Na kung saan, yan, punta ka rin dyan sa lugar ng, ano bang lugar ito? Ah, kila sa Australia yan, kila Sister Jen. Ako, ang lakas din sigurado ng presence of God yan. Lalo na pag nagsishare na si Sister Jen. No? Si Jess, Pastor Red Jess Studio, sa inyo rin mga lugar, di ba?
Nakakatuwa ang Diyos. Grabe. Grabe. Grabe ang presensya ng Panginoon. Ang daming kayang gawin. Ano? Tingnan po natin, as he went toward the pastures of Ramah, God's Spirit came over him. Yan na, yan na. Woo! Woo! Praise God. The presence of God flow. He continued his journey prophesying until he came to the pastures at Roma. Habang naglalakbay pa lang, ang layo pa ng distansya, napuspos na agad si Saul. Alam nyo, totoo po yan. Totoo po yan. Meron pong, nasa lugar po ako ng Lucena City, nanginginig po na pumapasok. Habang pumapasok sa gate, sabi niya, bumababa pa lang daw sa jeep, ramdam niya ng presence ni Lord. Hindi niya raw mapigilan yung nginig ng kanyang katawan dahil sa presence ni God. Oh, grabe. Ay, nako. Napakabuti talaga ng Lord. Nung oras din yon, grabe pumasok siya at nagte-testify. Sabi niya, Pastor Jing, hindi ko po mapigilan. Pagpasok ko sa gate nitong J1 Lucena, grabe, nanginig po ang buong katawan sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I want that place. Nung pumunta po kami sa church ni Pastor Yonggi Cho, ako po'y bumagsak sa presence ni God at ako po'y gumagapang na pumupunta sa altar. At grabe po talaga ang presence ni Lord. Pwede pala, nakakatuwa po yung presence na yan eh. Alam niyo kung bakit? Eto, tinan niyo po ha, itutuloy ko po. Ako po'y kanina pa napupuspos eh. Kanina ko pa nararamdaman yung kapal ng presensya ng Lord eh. 24, he even took off his clothes. Tinanggal niya pa yung damit niya bilang hari, no? As he prophesied in front of Samuel and lay there naked all day, all night. This is where the saying is told. One of the prophets came from also, no? Also prophesied. Nag-prophesy din siya eh. Ano nangyari? Ano nangyari sa kanya? Nag-iba yung kanyang damdamin. Yan. Tintin ni Cor, magbati po sa inyo, Diyos si Rodique. In other words, pwedeng mangyari, pwedeng maganap na isang araw, ramdam mo ang kapangyarihan ng Diyos, kahit malayo ka pa, hindi ka pa nakakarating sa church, ramdam mo na agad gumikilos ang Lord. Yan ang gustong-gusto natin di ba? Hallelujah. Yan, Sally Delara, bumati ulit Sally Delara, more blessing po sa iyo. At purihin po ang Diyos, gustong-gusto natin ang presence ni God eh. Ito po, ito, tinan nyo sa lugar na kung saan naroon Samuel ay merong napakatindi ng presensya ng Diyos. Sa lugar na kung nasaan si Samuel ay mayroon napakatindi ng presensya ng Diyos. Grabe. Pwede. Sa bahay mo may isang kwarto, sobrang tindi ng presence ni God. Doon ka lumuluhod, doon mo nararamdaman ang kanyang kapangyarihan, doon mo nararamdaman ang presence ni Lord. Woo! I love it. I love it. Grabe. Hallelujah. Amen. Thank you sa pag-amen Abigail. Ang dami po nag-amen talaga. No? Banggitin ko lang si Abigail Balye. Sa totoo lang, I want that moment and time where God's presence is turning ito po nangyayari, ito po nagagawa ng kapag nandoon ang presensya ng Lord. Ito po, yung plano ni Saul, turning the wrong plan into a good plan. Naging good plan sa harapan ng Diyos. Pagka nasa presence ka ni Lord, mali ang plano, iaayos ng Diyos yan. Parang plancha yan presence ni God yung gusot, naku, pinaplantya niya. Ang presence po ni Lord, kanina pa ako kinikilabutan sa presence ni Lord. Grabe. I believe kayo din dyan, ramdam nyo ang presence ni Lord. Marian Magalong at magbati po kay Reynaldo Birch. Naku, salamat po sa inyong oras. Ay, grabe. Sa totoo lang, ibang klase. Mali yung plano, aayusin sa presensya ng Panginoon. At sa presensya ng Lord, turning the wrong motive into good motive. Ang motibo po ni Saul ay sirain, patayin yung dalawa, Samuel at saka si David. But hindi, malayo pa lang siya. Pinupuspos na siya ng kapangyarihan ng Diyos. At paglapit niya, halos nagubad siya, tinanggal niya ang kanyang pagiging hari. At nakedly, sabi nga gano'n talagang nakaubad siya. At nagsimula mag-prophesy, hindi na tumigil,
hindi na tumigil. Ayan, praise God. Sabi ni, sarap talaga sa presensya ni Lord. Sabi ni Jasmine, Pastora Jasmine Alfahora, Rigodon. Ayan, sabi niya, napakabuti ng Panginoon. Sabi naman ni Shenet, napakabuti mo po, Panginoon, sabi po ni Shenet Macaraig. Sabi po naman ni Pastora Edith Rodillas, Amen, in His presence is heaven to us. Yes. At salamat din, Rowena Lazaro Bautista. Praise God. Nako, ang sarap. Susana Chamsin, yan. Lorena Reyes, yan. Pa-amen. Grabe talaga. I love God's presence, no? At sabi, turning your enemy into God's disciple. Ayan, yung mga kaaway mo. Pag andyan ang presensya ng Lord, nababago din ang buhay nila na ayos at nagkakaroon ng matinding pagkilos ang Diyos. Marami mo na po kung naranasan yung ganyan. May isang lalaki, sa harapan po ng Adamson University, nung pa yun ay talagang binabato kami ng alak, no? Yung wala na laman, talaga naman, tas nagbabasag sa labas habang ako yung nagsishare. Pero nung bumaba ang presensya ng Lord, siya po ay lulusubin ako, biglang lumuhod siya sa presensya ng Panginoon, umiyak. At sabi niya, ngayon ko lang naranasan ito, na may ginugulo ko siya. Karamihan naman na nagtuturo, ginugulo ko. Pero ito, sabi niya, hindi ko alam kung anong ginawa ng Diyos sa akin. Lumuhod, umiyak, tinanggap ang Panginoon. Tuwan-tuwa yung kanyang anak. Sabi niya kasi, tatay niya yun eh. Tapos siya yung nagpapaggamit sa Lord. Sabi niya, Lord, salamat, ang tatay ko ay maglilingkod sa iyo. Tapos meron po akong pinuntahan dyan sa parte ng Maynila, no? Malapit po sa airport natin, international airport. Nako, balak nila ako saktan, umarang sa daan, naglasingan. Pero pagdating ng presensya ng Lord, kasama kong pres ni Lord eh. Pagdating ko sa harapan nila, nagtayuan sila at nagsaluduan sa akin. At sabi, sir, dumaan na po kayo. Imbis na ako'y saktan, hindi po naganap yung mga bagay na yon. Nako, ang dami po pong nangyari. Ayan, Dennis Salazar. Bumati po muna tayo. Dennis Salazar, at si Erlinda, God bless you. Happy birthday ulit, ha. At Susana Marshall Chamsin, nabanggit ko na pala kanina. Naku, ang presence of God, sabi mismo ni Shenet, the presence of God is our strength and our joy. Yes, amen. Sabi ni Sally De Lara, wow, amen, hallelujah. Naku, nagtanim na rin siya. Thank you, Sir Pastora Vicky. Sa totoo lang, it turns our enemy into our disciples. Yung kuya ko, lagi ako sinasaktan noon, nung kuya ko pa lamang ang nakilala sa Lord. At pagkatapos, tumigil po yung kanyang pagpananakit na yon nung maranasan niya yung presence ni God. Ngayon, disciple na siya ni Lord. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Glory, glory be to God. Ibang klase po ang presence ni God. Turning your enemy into God's disciple. Dali nyo na hanggang bahay ninyo. Ay salamat, Ayin. At si Ayin po ay nagtanim at maging si Jen ulit nagtanim, si Pastora Edith nagtanim din. God bless you. Marian Magalong, more blessings sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. I really love the presence of God. Grabe ang kayang gawin ito. Magsabi na kayo, magbanggit na kayo, sino ba ang kailangan ng presence ni God? Kapag yan po ay sinamahan ka, walang matinding gawa ng kaaway na magtatagumpay. Ang Diyos po, samahan ka. Yung dati pong persecutor namin, nako, naging maapoy sa Panginoon. At wow, grabe si God. Grabe po si Lord. Hindi mo kayang awatin yung kayang gawin ng Diyos. God bless you, Jared is Elioso. More blessings sa iyo. Amen. Papuri ang sinigaw ni Dennis Salazar. Sabi nga ni Jen, God is our greatest protector. Amen. Agree po ako dyan. When meron po isang pastor na galit sa akin, nagmi-mission po ako, nagpa-pioneer po ako sa isang bansa. At pagkatapos gusto niya akong isumbong sa pulis na ako daw ay nagtatrabaho bilang employee, tapos nagpapastor, bawal daw sa kanilang bansa yun. Nako, nung kami nag-uusap, sumisigaw siya, halos ibinato sa akin yung lapis sa harapan ko, talagang nagdabog siya. At naggalit, nag-aapoy ang kanyang init at sa galit. Pero sabi ko, God, your presence is with me. Nothing is impossible. Yung dating inaaway ako, paglabas po namin, magkayakap, awak ang kanyang kamay. Nagulat ang kanyang asawa. What happened? I thought, you're angry with Jing.
Hindi ayun na ako tawagin pastor eh. But what happened? How come you became friends? Well, I tell you, the friends of God turning your enemy into God's disciple. Pastor na po yun. Ay, grabe, no? Rebesper, God bless you. Amen. Sabi ni Janet, Amen. Wala nang higit pa sa presence ni Lord. Ayan. Amy De Rosa, sabi niya, Hallelujah. Amen. Yes, Amen. Hallelujah. Thank you for God's presence. Thank you for God's presence. Grabe, grabe. Grabe, grabe. May kapayapaan. Kanina, gulong-gulo yung, naguguluhan yung isip ko, pero I said, in my heart, nandun po ako sa lugar po ng, nagpunta po ako sa, ano eh, sa superstore. At pagkatapos, may hinahanap akong bibiling ko. Paikot-ikot ako, sabi ko, gulong-gulo na isip ko. But Lord, in Jesus' name, God of peace, in your presence, there is peace. Hallelujah. Hallelujah. Nako, biglang nakita ko yung aking hinahanap. Hallelujah. Gagapiragot lang na bagay ha. Sometimes it's really hard to do something, but when the presence of God nandoon ang presence ni Lord, grabe. Meron, alam natin yan, merong liberty, merong worship, merong praise, ramdam mo ang kapangyarihan ng Diyos, kumakapal ito, pagkapal nito, ang daming gumagaling. Sabi nga no, ako nagturo minsan sa Winnipeg, may nagsabi pa nga na pagkatapos ng preaching ni Doc Jing, ako ay gumaling. Sabi niya ganyan, talagang grabe nawala yung sakit ko. Well, because it's not because of me, it's because of God's presence, which I believe ready kumilos ang Diyos sa ating lahat. Grabe na to. Ayan. Whew! Hallelujah! Sige, pagbati kay Aiza Simondak at Eunice Reyes. More blessings sa iyo. Cynthia Nebres. Ayan, grabe. Ayan. May kapahingan, sabi niya. Grabe na to. Woo! Bigirera, more blessing po. Angela Batung, ayan. Ann Marasigan, God bless you more. Hallelujah. Bigay ko po yung final thoughts natin dito. No? Gusto ko nito. Mga taong dating persecutor, nagiging disciple. Gusto natin yan. At kayang-kayang gawin ng Lord yan. They will be captured, touched by the presence of the Lord, which is really good. You know, I keep on asking on that. Before I stand in the pulpit, ito pong sinasabi ko. Sabi ng Bible, do not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Minsan pinagpapalit ko yun. Sinasabi ko kagad kay Lord bago ko tumayo, make me drunk in your presence. Para pagtayo ko, walang imposible sa Diyos. Lahat ng pwede niyang gawin, gagawa siya. Ayan, sabi ni Jose Redique, Amen. Grabe talaga sa presensya ng Lord. Napapayak ka sa galak. Yes, Amen. Woo! Hallelujah. Ayan ang kailangan natin sa bansang Pilipinas, I believe. Let's pray for our beloved nation. God, I lift unto you our beloved nation. People are so strange why they are putting their mind now in the next future for 3 years. Pagtakbo bilang presidente ang pinag-iisipan nila. There's so much more to do, Lord, sa aming bansa. At yung mga kurakot, Lord, in Jesus' mighty name, I ask your mighty touch and presence to flow mula sa aming presidente, sa kanyang mga kabinete. Woo, let it flow. The presence of God, let it flow right now. Maligtas sila at yung gumagawa din ng masama o gumagawa ng kapalaluan o katiwalian, Lord, it will stop now in the name of Jesus. Maging sa lugar po ng Senate, sa lugar po ng Congress, oh, let your presence flow. Let your presence flow. In Jesus' mighty name, Shakarabakaramashenda. The thoughts of God flow, the Holy Spirit flow upon those places, oh God. At sa buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng pamunuan, mapa lugar po ng mga military, mga police, flow, God Almighty, flow in Jesus' mighty name. Lahat ng namumuno, mapa mayor, governor, let your presence flow. God, pwede po namin hilingin yun ng yung presensya ay dumaloy, bagamat malaki ang bansang Pilipinas, pero malaki kang Diyos. Let them feel that there is God in the Philippines.
God bless the Philippines. Release your mighty touch upon our beloved nation, Luzon, Visayas, Mindanao. In the name of Jesus, let it flow. Shakara Barakanda. Let it flow, God. And let it flow to these people who joined me. Release your mighty touch. Release your mighty presence upon each one right now. Lahat sila. Lahat po ng mga kasama ko ngayon, puspusin mo ng iyong presensya at kapangyarihan. Maramdaman namin, Lord, that you are with us today. You are with us today. You are with us, Lord. We will feel you more and more. We love you more and more. Let it flow upon each one of us, Lord. Hayaan mo na mapuno kami, mapuspos kami, maranasan namin ang iyong kapangyarihan sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoon Yesus. Sa pangalan ng Panginoon Yesus, O God. Who guide us, Holy Spirit. Let your power flow upon each one of us, God Almighty. Let there be a gift of deliverance, gift of healing, gift of your touch in Jesus' mighty name. Siya karamarakanda. Kung merong sakit, pinagagaling ng kapangyarihan ng pangalan ng Jesus sa may, yan ng kanyang mga latay, sa mga latay ng Jesus may kagalingan at sa presensya ng Diyos merong kalayaan. Release your mighty touch, release your mighty power in Jesus' mighty name. I believe it, Lord. I believe your presence. I believe your power. I believe you are with us. You never stop doing good. Thank you, Father God, as we give you praises, honor, and glory in Jesus' mighty name. Whew! Amen and amen. Ako, salamat po ng marami. At ang dami pong mga nagbigay ng mga salita nila, no? Ayan, tingnan natin ha. Ito po. Si Mabelen Menzonero, sabi niya, Lord, salamat po sapagkat ikaw may hawak sa lahat ng bagay at kalooban mo po ay maganap sa aming bansa. Amen. Sabi rin ni Rev Nova, Amen po, praise God, walang imposible sa Diyos. Kahit persecutors ay ginagamit ni Lord for a purpose. God bless you more. Hallelujah. God bless Philippines. Ayan. Hallelujah. Grabe. Pagbati kay Claire Benjola, at sa mga hindi ko po nabate, no, si Belen Bilaya, Biala, God bless you. Ver John Parel, God bless you. Dory Dinglasan, God bless you. Yan. Pastora Cynthia Ladines, Pastor Ver John Parel, more blessings sa iyo. Ayan. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Sabi na, sigaw naman ni Shenet at si Jen Barista. God bless. Thank you. More blessing. And Amy De Rosas. Rita Intact. More blessing po sa inyong lahat. Ang dami pang palang humabol. Ulita Tulyaw. At si Shenet sabi niya, anak ko, salamat po. Salamat sa pagdideclare ng blessing. No? Connie Imperial, more blessing sa iyo. Hallelujah. Belated ha. Papurihin po ang Diyos. Nako, salamat po ng marami. Huwag kakalimutan alin. The best is yet to come. More blessing po. Salamat po sa lahat na nakasama ko ngayong araw na ito. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon. At Isabelita Bagangan, God bless you din sa iyo. Ha? Hallelujah. Glory be to God. Amen and amen. Ako, ang dami pa rin humahabol. Ha? Kung kasakali man, hindi nyo po mapapanood ito, dalawa pong paraan. Pwede po sa Facebook, pwede po sa YouTube. Akin po itong kinaka-copy paste papunta sa YouTube at napapanood din po doon. Sa Jing Abat po, yung aking pangalan sa YouTube, pwede nyo po doon i-share din. Kasi nabuburay po dito after a month. Kaya po ako naglagay ng YouTube. Naku, salamat sa inyong mga pagbati rin at pag-declare ng pag-iingat ng Diyos. Salamat po ng marami. God is good. Amen and amen.